Magandang gabi po sa atin lahat. Andito po si Professor Tonton Conrara sa isang na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko at para sa mga followers ko sa YouTube, pati sa Facebook, syempre Team Replay. At alam ko naghintay kayo ng matagal kasi dapat kanina umaga tayo nag-usapang politika. Kaya lang di ba nagkaroon ng hearing ngayon sa House Justice Committee. At ako naman po ay busy sapagkat maghapon po akong nasa conference ng Philippine Political Science Association. So, habang nagkukumperensya, habang ako yung ma-attend ng mga sessions, naka-plug sa ear ko yung hearing. Kaya actually, napanood ko mula sa simula hanggang katapusan. At nangyari na po ang ating inaasahan. Kahit si Sara Duterte, inasahan niya na siya ay magkakaroon ng boto na may probable cause ang kanyang impeachment. Sa committee level pa lang ito, pero kita na natin 53-0 doon sa unang complaint at 53-0 doon sa ikalawang complaint. Unanimous po yung boto ng House Justice Committee. Kasi naman kung hihimayin mo talaga, titingnan mo talaga. Talaga namang compelling. Sabi ko nga kanina sa sarili ko, halatang halata naman kapag ikaw ay isang mambabatas at boboto ka ng kontra sa impeachment na Sara Duterte. Sapagkat kitang-kita mo na talaga wala nang lusot mula dun sa kanyang confidential funds na napatunayan na ang mismong COA ang nag-disallow at pinapabalik sa kanya yung pera. Yung mga bribery allegations na may mga resibo. Yung pamimigay niya ng suhol sa kanyang mga empleyado o nang nagtatrabaho. At yung mga di kakilala o walang mga personalidad o walang birth certificate, walang PSA record sa mga di umano'y recipient ng confidential funds. Na ayon kay Ramil Madriaga ay isang 24 hours lang yung pinamudmod. At yun, at hindi 11 days. So talagang yun lang, ando na yun. Tapos bigla mo pang dadagdagan ng mga ebidensya ng kanyang salin na kung saan milyon-milyon ang kanyang nilagay, pero nung 2019 hanggang 2024, wala siya man lang cash on hand o cash deposit, which is imposibleng mangyari. Kasi kahit ako, di ba si Sara Duterte nagtatrabaho sa gobyerno, di syempre meron niyang bank account sa Land Bank, yun ang daanan ng sweldo ng mga government employee, mapa-vice president ka o mapa-professor ka. At dyan pumapasok yung aming sahod. Mas mataas naman ng sahod ni Sara Duterte kasi sa akin. Paano inuubos niya lagi ang kanyang sahod? Wini-withdraw niya lahat para sabihin niya wala siyang cash deposit? Wala man siyang hawak na pera? Ano yun? Ako nga kahit ako hindi mayaman at least hindi ako nawawalan ng 1,000 sa pitaka ko. Ayoko lumabas ng wala man lang akong pera. Ano yun, lahat naka-GCash? Kahit naman naka-GCash, cash on bank, parang halos cash on bank pa rin yun kasi nakabangko yung pera mo sa GCash. Di ba? Parang ang GCash, cash on hand din yun kasi parang as good as cash yun. So kahit hindi liquid, di ba? At imagine yung ganun, tapos bigla pang papasok yung sa AMLAC na 6.7 billion ang pumasok at lumabas sa kanyang mga bank accounts. Na kung titingnan natin, halos 4 na bilyon ang inflow, 2 billion ang outflow. So may natira pa mga 2.8 billion, pinaliwanag ko na yan, na hindi na-reflect sa kanyang SALN. Numero na ito hindi na to taong nagtestigo, bangko, mga records. At kanina, nakita natin, napanood natin yung mismong dito talaga siya walang lusot. Kasi res ipsa loquitur eh. The thing speaks for itself. Paano lulusutan yun? Di ba? Na pinagbantaan mo talaga ang buhay ng pangulo, ng vice pre ng first lady at ng former speaker. At itong si Marcoleta nagpapalusot pa. Hindi ba? Conditional daw 'yun. Parang at ang sabi pa naman ni Marcoleta, hindi ko nga alam kung ano pang ginagamit na
Ewan ko anong logic na hanggang ngayon naman, buhay pa naman si Presidente, nagja-jumping jacks pa. Parang sabi ko, bakit? Magiging krimen lang ba kung napatay? Kaya nga threat eh. Hindi naman ang threat is not the issue whether tinutuo mo o hindi, whether conditional o hindi. Pinaliwanag yan ni Senator Laila de Lima, the threat itself is the crime. Hindi naman kailangang mamatay yung taong pinagbantaan mo eh. Kaya yung logic ni Marcoleta kanina eh. Alam mo si Marcoleta, yung gagamit pa siya ng quote, na misquote niya pa yung sinabi. Si John Lloyd daw nagsabi, si Piolo Pascual man nagsabi, nung mali pa yung scene eh. Hindi ba? Na parang nagpapa-cute pero hindi naman cute. Di ba? So, I don't know. He's just making a fool of himself. Siguro, nagbabasa siya na lagi ng mga siguro kinuquote sa kanya nung kung sino man. But then apparently, the guy is just so clueless. Imagine sabihin niya, buhay pa naman si Pangulong Marcos. Yun ang hindi ko maintindihan. Ibig sabihin, kailangan mo na siyang mamatay para masabi mo na merong paglabag na ginawa si Sara Duterte. Hindi. Kailan ba yung banta ay may sakatuparan muna? Yung pagbabanta, yun ng krimen. Paulo, ano ba naman? Diba? So, yun. Talagang, tapos, malinaw talaga na yung point na sa sabi ko nga kung ikaw ay member ng house tapos nakita mo yung ebidensya ng mga ganun, anong imukha iharap mo sa Pilipino pagtanggol mo pa si Sara Duterte? Nalulungkot ako dun sa mga kaibigan ko. Meron ako isang kaibigan taga Bicol, mabait naman yung tao, pero pag nababasa ko yung mga post, parang sabi ko, gusto ko nga tanungin, what would it take for you to realize, ganun na ba talaga pagkasukla mo kay Marcos? Ganun na ba pagkasukla mo sa elite? Hindi ka naman inapi eh. May kaya ka naman eh. Ganun na ba? Na parang hanggang ngayon ang nakikita nyo pa yung parang hindi kayo makumbinse na si Sara Duterte ay gumawa ng kalokohan. Conditional lang daw yung pagbabanta. Di ba? Walang ganun. Di ba? So malinaw na nagkaroon ng compelling na ebidensya na kahit sino ay hindi mapasubalian. Maraming kanina nga ang isa pang nangyari bago muna pa lang lahat yung botohan tungkol doon sa pagbubukas ng kahon na iniwanan na naandun yung income tax return ng mag-asawang Manscarpio at ng Sara Duterte. Si Manscarpio nagreklamo ba't daw siya dinadamay, hindi naman siya impeachable. Parang gusto mong sabihin sa kanya, basahin mo ang batas, sasalin na lang, pag tayo ay tinitingnan ng ating lifestyle, tinitingnan din yung mga dependent natin, yung asawa del conjugal property, ang mga yan. Nagdeklara ng SALN, pareho kayong nakalagay sa form. Alam mo, hindi ka tingnan. Hindi ba yung mga accounts yung joint account, di ba? So, anything that you own is the property of Sarah, maliban kung magkahiwalay na kayo. Hindi ba? So, yun, yung point na yung income tax return nila, di ba, hindi mo na pinabuksan dahil ayon sa BIR, bawal daw. Ang pwede lang magbukas noon ay kung i-request ng Congress pero in aid of legislation. Hindi sinabi na in aid of impeachment. Well, very compelling yung mga argumento ni Laila de Lima. Pero ako naniniwala na tama yung ginawa kanina ng House na ang boto ay huwag nang buksan kasi hindi naman na kailangan. Sabi nga ni Chel Jokno, may karapatan tayong buksan pero kailangan ba nating buksan? Sapat na yung ebidensya. Nagsusumigaw na yung ebidensya. Hindi na natin kailangan buksan. Tama yun. Ako, ganun na nga ang pananaw ko eh. Ba't yung pagbubuksan, enough na yung evidence. Kasi pag binuksan mo yun, madadagdagan na naman yung pwede nilang itakbo sa Supreme Court. Alam mo naman itong mga Duterte. Ngayon parang ginagawa nila ng sangkalan ng Korte Suprema. Parang gusto ko ang sabihin, alam nyo, yung mga pinagpapatay ng tatay ninyo, sa war on drugs, di mo lang binigyan ng pagkakataon na pumunta ng korte at kanilang sabihin kung sila talaga ipapatunayan nagkasala o hindi, basta na lang pinatay. Hindi ba? Tapos ngayon sagana kayo sa due process,
Kaya nga sabi ko, nung sinabi ni Lordan, ng Congressman Lordan at ni Congressman Rodriguez, Gutierrez, na huwag na munang magdesisyon kanina yung House at maghintay muna ng isang araw pa para pagbigyan si Sara Duterte. Tama naman ang sinabi ng mga miyembro eh. Pinagbigyan na siya ng matagal. Due process ang hiningi niya. Every time tinatawag siya kung nandun siya. Siya ito nagsasabi na hindi siya pupunta, hindi niya kikilalanin ng House Justice Committee na binabastos niya. Sorry lang. Nasa med, di ba? So, parang ano enough is enough. Ganito yan eh. Karma tong nangyayari eh. Kasi di ba labat, alam nyo, kung hindi na siya pumunta last time sa Korte Suprema para magreklamo, malamang itong mga to dito naglalabasan sa ngayon. Kasi doon sa Senado, may mga tagapagtanggol siya doon last year. Di ba? Kung natuloy yung impeachment complaint at ito ay prinoseso at hindi ito na dismiss for technicality, siguro itong mga hindi ito naglalabasan to, walang Ramin Madriaga, walang AMLC kasi poprotektahan siya ng mga kaalyado niya sa Senado. Sino ba ang tumakbo para humingi ng due process? Sila. O di binigyan ng due process. Di ba? Binigyan ng due process. Kaya ano ba ang due process? Naglalabas na ebidensya at pwede niyang tapatan ng kasarili niyang ebidensya. Hindi naman nila ginawa eh. Pinagbigyan na sila. So, okay, tigilan dyan sa mga sinasabi na hindi siya binigyan ng due process. Tama din yung desisyon ng House na ituloy na lang ito, ituloy ng botohan sapagkat maging si Olordan at saka si Gutierrez, yun ang pumayag na sila. Kaya nga, ayun nga, unanimous, 53-0. Ang kailangan lang na boto ay 105 para ma-impeach sa plenaryo. Meron ng 53. Ibig sabihin niyan, dagdag mo pa dyan, kailangan na lang ng 52 at madali makakuha ng 52. Maniwala kayo. So sigurado na itong aakyat sa Senado at doon magkakameron na ng labanan. Sapagkat maraming tagapagtanggol si Sara Duterte doon, nauuna na yung tatay ni Paulo. Maniwala kayo. Mag-aabogado yun doon. Andun sa Amy Marcos na tinalikuran at kinalimutan na lahat, pati ang kanyang kapatid, para lamang ewan ko ba kung anong meron sa Amy, anong utang na loob dito sa Duterte, ano bang hawak ng mga Duterte sa kanya? Di ba? Siguro naghalo na, naintindihan ko siguro yung utang na loob na pinalibing yung tatay nila sa libing ng mga bayani at saka yung ngayon sama ng loob, paninibugho na dapat siya yung presidente, yung kapatid nila, na kapatid niya ang naging presidente. Di ba? Siguro ganun ang duda ko. So si Marcos, si Amy, na andun si Bato de la Rosa, kung magpakita. Ako medyo tingin ko si Jinggoy at saka si Joel Villanueva at saka si Escudero, medyo ano yan eh. Hindi natin alam mga boto ng mga yan eh. Kasi may mga kaso yung mga yan sa ngayon. Hindi natin alam. Baka sila they would be convinced to sort of mitigate whatever case they have. I'm not saying that they will do that, but ako naman ganito. Sa dami ng ebidensya naglalabasan, ang kapal naman ng mukha ng mga senador, nang unahin pa nila ang loyalty nila kay Sara. Alam mo, hindi, it's shame on them. Sapagkat kung, ako nga, sabi ko yung ebidensya nagsusumigaw, paano ito lulusutan? Kahit na malusutan niya lahat, pati yung salin, etc. You know, pero mahirap ng lusutan yung mga numbers. Ano pa kaya yung lusot niya doon sa fact na siya ay nagbanta sa buhay ng Pangulo? Na ayon sa NBI is a grave threat and inciting to sedition. See? Those are impeachable offenses. Ano sasabihin ngayon ni Robin Padilla at saka ni Aine? Ay hindi pa rin yan impeach. Ang tao ay nunti nang namumulat. Naagnas na unti-unti ang teflon ni Sara Duterte. Sana naman. O siya, sige, magpapahinga na ako. Ako'y pagod. Bukas may komperensya pa kami. Sa Biyernes po, hindi po ako makakapag-usapang politika sapagkat maaga rin po ang aking biyahe. So ako po ay humingi ng paumanhin. Tayo ay magkikita-kita na lang uli sa Lunes next.
Promise po yan. O, sige. Sana nakapagturok sa iyong kaisipan na kayo mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Abangan na lang po natin ang impeachment kapag ang humihirit pa, no? Ang boto po ng House Justice Committee kanina maliban doon sa unanimous on both counts na may probable cause ay ano na lang, i-consolidate na lang yung dalawang complaint kasi halos pareho lang naman sila at lahat naman nag-agree na may grounds, okay? Sa may probable cause. So abangan na lang po natin. Ang sunod na meeting pa natin nila May 4. May 4 is, ano nga ba ang May 4? Parang Tuesday next week. Tama ba ako? 1, 2, 3. Monday. Monday, May 4. Ewan ko kung anong sunod na meeting. Nakalimutan ko basta abangan na lang natin ang meeting ng Justice Committee. At doon, pagkatapos ng botohan na yun, ito-transmit sa plenary. At ako'y kumbinsido na ang plenaryo agree. At kaya akyat na to sa Senado. Magsisimula pa lang ang kalbaryo ni Sara Duterte. We are going to finally see the truth. Ay, nako. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Sergeant. Okay, so sige. Monday na lang po tayo magkita-kita at kung ang Monday pag sa Monday ay meeting din na o ng Justice Committee, sa hapon na lang po tayo, after na lang ng hearing tayo usapang politika. Kasi para nakakapag-komentaryo ako dun sa nangyari. Sige, lagi yung sinasabi, UP naming mahal, mula sa stay healthy, mag-ingat po tayo lagi. Enjoy the rest of the week. I'll see you Monday. Bye for now. Take care always. Stay healthy. Good evening. Magandang umaga, magandang hapon, magandang hali, magandang gabi na sa mga naroon sa mundo. Lalo na yung mga team replay. Bye. Pero sa Pilipinas, magandang gabi ngayon. Bye for now.